Treasure in a Creek. Sa topic natin ngayon, alamin at pag-aralan natin kung paano nakuha ang isang maliit na deposito na tinatawag na quick deposit, o mas kilala sa tawag na giveaways na na-retrieve sa isang old creek. Makikita natin ngayon ang isang malaking bato na nakapatong sa isa pang bato, at ito ay nasa gitna ng isang creek. Makikita rin natin ang mga markang nakaukit sa katawan ng nasabing bato, at ito ay binubuo ng hole, inverted lines, water drops mark, katid hole, at sa ibabang bahagi naman ng naturang bato mapansin natin ang nakaukit na napakaraming lines na direktang nagtuturo sa ibabang bahagi nito. Ito naman ay nagsasaad ng direction at nagbibigay kahulugan na ang mga naturang mahahalagang bagay ay nasa ibabang bahagi ng lumang creek na ito. Maliban sa direction na pinapahiwatig nito, ito rin ay nagpapatunay na ang mga naturang lines ay ginamit bilang isa sa mga lehitimong palatandaan sa naturang lugar, at nagpapahiwatig na merong ibinaon na mga mahahalagang bagay malapit sa naturang palatandaan. Ngayon ang tanong, paano ba hanapin ang tamang lugar na kinalalagyan ng mga mahahalagang bagay, gamit ang isang batong marka na nasa gitna ng old creek? Ang pinakauna mong gawin, alamin mo ang tamang directions gamit ang pagkakaayos sa naturang batong marka na nasa gitna ng creek gamit ang compass. Kung sakali naman na wala kang dalang compass, pwede mo nang gamitin ang araw. Ang kailangan mo lang gawin ay umakyat ka sa ibabaw ng nasabing bato at humarap ka sa sikatan ng araw. Sa pamamagitan ng paraan na ito, maaari mo nang malaman ang tamang directions ng pagkakaayos sa batong marka na nasa gitna ng old creek. Gamit ang lugar kung saan simulang sumikat ang araw, malalaman mo ngayon kung sa anong direction ka dapat magsimulang mag-explore. Sa mga baguhang treasure hunters na hindi pa alam kung paano malaman ang tamang directions gamit ang araw, ito ay napakadali lang namang malaman at maintindihan. Pag ikaw ay nakaharap sa sikatan ng araw, ito ay nangangahulugan sa direction na east, samantalang ang likuran mo naman ay nangangahulugan sa direction na west, ang kanan mo naman na braso ay nagsasaad naman sa direction na south, at ang kaliwang braso naman ay nagsasaad sa direction na north. Ngayong nalaman na natin ang mga directions gamit ang pagkakaayos sa naturang bato, alamin naman natin ang kahulugan ng bawat markang nakaukit sa katawan ng nasabing bato, kaakibat ang mga nakatukang directions nito. Simulan natin sa direction na east. Pag nakaharap ka sa bahaging east mula sa kinalalagyan ng batong marka, ay meron kang makikitang markang nakaukit sa ibabaw ng isang bato at ito ay hugis knife o patalim. Ang markang ito ay ginamit ng mga sundalong Hapones noon bilang given sa bahaging west o metal element marker, na nagpapatunay na kailangan mong baybayin ang bahaging west dahil sa direksyon na ito makikita mo ang karagdagang palatandaan na siyang magtuturo sa tamang lugar na kinalalagyan ng mga mahahalagang bagay. Kaya sa ibabang bahagi ng batong nasa gitna ng creek, west side, makikita natin ang mga lines na direktang nagtuturo sa west na bahagi ng creek. Pag nakaharap ka naman sa bahaging west mula sa batong nasa gitna ng creek, makikita mo ang isang batong marka na may ukit na slash, at ito naman ay ginawang given sa direction na east bilang wood element marker, at nangangahulugan naman ito, na kailangan mong baybayin ang bahaging east, dahil sa direction na ito, makikita mo ang karagdagang marka na siyang nagtuturo sa tamang lugar na kinalalagyan ng mga mahahalagang bagay. Kung iisipin mong mabuti ang tinuturo ng dalawang directions, walang duda na ang batong nasa gitna ng old creek, tanging ang mga markang nakaukit sa mismong katawan ng nasabing bato ang siyang makapagturo sa tamang lugar na kinalalagyan ng nakatagong deposito. Ngayon alamin naman natin ang kahulugan ng mga markang nakaukit sa katawan ng naturang bato. Simulan natin sa markang ito na nakaharap sa bahaging west. Ito ay binubuo ng isang water drop shape hole, kasunod naman ay perfect hole. Nangangahulugan naman ito na merong isang butas na tinakpan at ang butas na ito ang siyang pinaglagyan ng mga mahahalagang bagay, ngunit ang nasabing butas ay nakalubog sa tubig. Sa north side naman ng naturang bato, merong nakaukit na inverted line, na direktang nagtuturo sa markang katid hole na direktang nakaharap sa direction na northwest. Gamit ang dalawang markang iniukit sa naturang bato, mabubuo mo ang kahulugan na ang butas na siyang pinaglagyan ng mga mahahalagang bagay ay nasa gilid ng daluyan ng tubig, o sa gilid mismo ng creek, at ito ay nasa direction na northwest mula sa markang katid hole na direktang nakaharap sa naturang direction. Ngayon ang tanong, bakit nasabi natin na ang katid hole na marka na direct ang nakaharap sa direction na northwest ang dapat nating sundan?
Dahil sa lahat ng markang nakaukit sa katawan ng naturang bato, tanging ang Katid Hole lang na palatandaan ang merong markang nagpapahalaga nito. Ang marka na ito, ang inverted line na direktang nagtuturo sa markang Katid Hole. Kaya nasabi natin na ang direksyon na nakatukas sa markang ito ang dapat nating sundan, dahil sa lahat ng marka na iniukit sa naturang bato, tanging Katid Hole lang ang merong nagpapahalaga. 4 meters papuntang northwest mula sa markang Katid Hole, makikita natin ang isang bilog na butas na nasa gilid ng daluyan ng tubig. Ang butas na ito ay dating may nakaharang na cemented rock, ngunit nung binasag ito, ay doon na nakita ang mga mahahalagang bagay na nasa loob nito. Lesson, sa pamamagitan ng compass, gamit ang batong marka na nasa gitna ng Old Creek, kasabay ng pagtuklas sa tamang directions, mababawasan ang lawak ng lugar na dapat tuklasin papunta sa tamang kinalalagyan ng deposito. Isa itong patunay na pag wala kang alam kung paano gamitin ang bawat directions, gamit ang isang palatandaan, kailangan mo pang ikutin ang radius ng buong lugar para mahanap lang ang kinalalagyan ng mga mahahalagang bagay. Subalit pag alam mong gamitin ang compass, ang kailangan mo na lang gawin ay sundan ang 8 directions nito, dahil isa sa mga directions nito ay direktang nagtuturo sa tamang lugar na siyang pinaglagyan sa nakatagong deposito sa isang lugar. Sa panibagong talakayan na ito, ay panibagong aral na naman ang ating natutunan, gamit ang panibagong area na nakuhanan ng isang maliit na deposito sa isang Old Creek.